mga boss, welcome back to MJ channel mga boss. Po mga boss, so yan po ang ginagamit ko na pamparikit o pampalingas, pampaano ng apoy ay yung mga plastic po mga boss, putol na hanger. Okay, ngayon na nga po mga boss ay meron na siyang apoy at sasalang ko na po yung po mga boss, bakal po yung isasalang ko dyan. Iihawin ko yung bakal po mga boss para palalaparin ko siya mga boss. Pupukuin ko siya ng maso na medyo maliit lang na maso. Saka yung pukpukan ko po mga boss ay maso rin po mga boss. Yan, kung mapapanood nyo sa video ko ito mga boss, yung bakal po mga boss iniihaw ko para lumambot pagka malambot na siya mga boss, madali siyang pukpukin para lumapad po mga boss. Yan so yan, back to back ko po yung pupukpukin yung bakal na yan. Okay, yun ay gagawin ko po handle po ng nasirang kutsara. Yung dating kutsara po mga boss natanggal po yung tangkay. So yan po yung gagamitin ko. Yan po yung ginawa kong pamamaraan. Pinupukpok ko siya ng maso, inihaw yung lalagyan nito mga boss handle to mga boss ng kutsara. Nasira po kasi yung kutsara ko, so gumawa ako ng improvise na niya handle. So yan po mga boss, wini-welding ko na nga po siya ng ispat lamang po para di siya mabubutas mo po mga boss. Ang ginamit ko po dyan mga boss na uling ay yung uling di kahoy lang po mga boss, kahoy. Sa probinsya po kasi namin, ang ginagamit namin po mga boss uling sa bao ng niyog. Kaya talagang mas malingas yung uling ng bao ng niyog. Talagang pag ginamit po yung pag inihaw po yung bakal, talagang tunaw talaga siya. Yun po yung ginagamit namin dati dyan sa pagpapanday ng mga yung mga gulok, kutsilyo. Yan po mga boss. So natutunan ko lang po yung ganyang diskarte sa magulang namin. Nakikita ko lang po yan po mga boss. So ganyan po yung ginagawa niya pag nagano ng gulok. Iniihaw lang po yung bakal, magiging gulok na siya. Okay. So yan, grinnder ko na po yung mga bukol na pinag-ispatan ko po mga boss. Ayan para maging siya, flat siya mga boss yung kutsara. Walang sasabit sa halo pag ginamit ko sa pagkakanto ng mga bintana. Maganda siya, magaan. Yan po mga boss. Okay. Yung kalang diuling po mga boss ayan po yung ginawa ko rin dati. Yan po yung kalang diuling yan. Ako lang po yung gumawa niyan. Napapakinabangan ko siya ngayon. So yan po mga boss, pinalitan ko siya ng ng talim yung grinder. Dalawang talim yung ginagamit ko siya. Yung isa liha, yung isa yung parang siya, carborundum. Ayan, para madaling mapudpud yung mga spot po ng welding, para flat po yung kutsara. So yan po mga boss yung diskarte natin dyan sa yan. Okay. So mga boss, natapos ko na tong lagay nitong bakal na to. Ito po, lalagyan pa to ng handle. Kahoy na lang po yung ilalagay ko na handle. Ipapakita ko rin po sa video ko ito mga boss. Ang kakaibahan po mga boss nitong ginawa ko na to na kutsara mga boss, dating kutsara na wala siyang tangkay, nilagyan ko siya na itong 9mm na bakal. Iniinit ko siya, pinanday ko siya, pinitpit para maging ganun mga boss. So ayan
flat siya doon, flat. Ayan. So dito flat din po siya sa loob. Ayan, wala po siyang bukol. Kasi yun po mga boss yung kursunada kong gamitin, mga ganitong klase na kutsara. Kaya gumawa po ako boss ng sarili kong design niya. Ayan. So mga boss, papakita ko po yung mga dati. Tulad nito, napakatagilan nitong kutsara na ito. Ayan, may bukol siya. Yan, may bukol siya sa ganyan mga boss. Ito mga boss, kutsara na to, napakalaki nito dati. Binata pa ako, ginagamit ko na to. Malaki siya. May tatak to na Marshalltown. Galing US mga boss. Ayan, okay. So yan po mga boss yung gagawin kong tangkay ngayon po mga boss. Yung hawak-hawak ko po na singsing na yan po ay kapirasong tubo na medyo makapal siya. Pinutol ko po ng grinder. Ngayon hindi ko na po pinakita sa video kung ito kung paano ko siya pinutol, pero maiksi lang po talaga yan. Ibinaon ko po siya dyan sa 2x3 po na kahoy. Yan pong kahoy na yan ay mga ritaso lang po na kahoy. So yan po yung gagawin kong handle or hawakan ng kutsara na gagawin natin po mga boss. So yan po, pinuputol ko na po ng lagari. Ayan kin-dry na siya mga boss. Yung kahoy na yan kin-dry. Ibig sabihin ko ay tuyong-tuyo na po yan. Tuyong-tuyo na siya. Talagang makunat na siya. Pag bumaon po yung kutsara dyan, talagang hindi siya matatanggal. Yan. Dinasdas ko siya, kumbaga inaano ko po siya ng gulok itak. Yan po yung ginamit ko. Tapos yan medyo mahirap siyang po mga boss, dasdasin o ng gulok or itak. Ayan, kasi po yung kahoy niya salubungan, kung tawagin sa salupanit mga boss, salubungan po yung hibla niya. Kaya napakahirap niyang ng gulok, dasdasin po mga boss. Ayan sa tiyaga-tiyaga lang. Yan, medyo maliit na siya ngayon po mga boss. Yan, ginamitan ko siya ng drill, pangkahoy, na para hindi na ako mahirapan magbaon nung kutsara. So yan po, ibabaon ko na po yung kutsara na pinanday natin po mga boss. So yan kaya hindi na ako masyadong mahirapan, pero masikip pa siya mga boss. Medyo maliit ng konti yung talim na ginamit ko, mas malaki po yung 9mm na bakal. Okay, na handle ng okay. Maganda na siya po mga boss. Yan diba? Susunod po nating gagawin po mga boss, kukuha po ako ng or grinder uli po mga boss. Tapos pakikinisin yung hawakan para masarap siyang hawakan, smooth. Yan, para pag ginamit po mga boss sa kantuhan or overhead, magaan siya. Ayan grinder na natin po mga boss ngayon yung bala na parang liha siya, yan, hindi siya karburumdum, liha yung bala niyan po mga boss. Medyo luma na nga siya. Okay, kasi okay. Ayan so ayan. Thank you for watching mga boss. Kung makagustuhan ninyo yung video ko ito, don't forget to like and share mga boss. So mga boss, natapos ko na po itong ginawa kong tsara, ang plastering, ang ganun po mga boss. Yan. So mga boss, kung nagustuhan nyo po ang video kong ito sa paggawa nitong kutsara, don't forget to subscribe mga boss. Next video na lang po ulit tayo.
mga boss, sa mga viewers, subscriber, solid supporter po mga boss. Ingat po kayo palagi. And sa mga bago lamang po, welcome to Ano J channel mga boss. Ingat po kayo and God bless. Bye.